Magandang araw sa inyong lahat. Muli, tayo ay magkakaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa ikaapat na bentang. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Para sa araw na ito, ang ating paksa ay pinamagatang ang Heograpiyang Pantao ng Pilipinas hinggil sa populasyon at demografiya. Kaakibat ng ating learning target na kaya kong mailarawan ang Heograpiyang Pantao ng Pilipinas. Kung kaya't halina sa ating malayang talakayan na paggagamitan ng ating talinong panlohikal, visual, pansarili at panlingwistika at higit na gagamitan ng ating mga mapanuring pag-iisip. Para sa ating paksa, kinakailangan nating matutunan ang kahulugan ng populasyon at demografiya. Ang populasyon ay tawag sa bilang ng kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. At ang demografiya naman ay ang tawag sa pag-aaral tungkol sa populasyon. Ngunit sino nga ba ang nagtatala ng kabuoang bilang ng populasyon at nag-aaral ng demografiya ng Pilipinas? Ang PSA o Philippine Statistical Authority ay ang ahensyang nangangasiwa sa pagtatala ng kabuoang bilang o populasyon ng bansa. At ayon sa kanilang pagkakatala, ang kabuoang bilang ng mga Pilipino na naninirahan sa ating bansa ay 108,800,000 at tayo na rin ang ika-13 sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. At ayon sa datos na binigay ng PSA ay mabilis ang paglaki ng populasyon ng Pilipinas mula noong taong 2010 hanggang sa kasalukuyang taon. Mahalaga ang mga datos na ito sapagkat ginagamit ang datos na ito upang masuri ang kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiko ng ating bansa. At higit pa, para sa pag-aaral ng ating paksa, kinakailangan nating matutunan ang mga salik sa pagsusuri ng populasyon ng mga naninirahan sa bansa. Una ay ang distribusyon ng populasyon, ikalawa ay ang densidad ng populasyon, at ang ikatlo ay komposisyon ng populasyon. Halina't isa-isahin natin ang kahulugan ng bawat terminong ginamit sa mga salik sa pagsusuri ng populasyon ng mga naninirahan sa bansa. Una ay ang distribusyon ng populasyon. Ito ang tawag sa pagkakahati-hati ng populasyong naninirahan sa isang pook. Itinatala dito ang dami ng tao sa bawat rehiyon na matatagpuan sa ating bansa. Kung kaya't binibilang ang dami ng tao sa 81 lalawigan ng ating bansa na bumubuo sa 17 rehiyon na mayroon sa Pilipinas. Ang ikalawang salik naman ay ang densidad ng populasyon. Tinutukoy nito ang dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado. At ang formula sa pagkuha ng kabuuang densidad ay kabuuang populasyon ng Pilipinas o KKP na hinahati sa kabuuang sukat ng Pilipinas. Napakahalaga ng datos na makukuha mula dito dahil nalalaman natin kung kaya pa bang masuportahan ng isang bahagi ng Pilipinas ang bilang ng dami ng tao na naninirahan dito. Nang sa gayon ay malalaman ng ating pamahalaan kung anong mga rehiyon sa ating bansa ang pinakanangangailangan ng tulong. Ang ikatlong salik naman ay ang komposisyon ng populasyon, kung saan sinusuri ang populasyon sa bansa ayon sa gulang at kasarian. Mahalagang makuha ang komposisyon ng populasyon dahil natutulungan nito tayong mahinuha ang kalagayang pang-ekonomiko ng ating bansa sa kinabukasan. Kagaya ng kung ilang mga tao ang maaari na makapagtrabaho paglipas ng ilang taon, ilang mga tao ang kinakailangan pang maalagaan dahil sa taas ng kanilang edad, at marami pang iba na maaaring makaapekto sa kultura at ekonomiya ng ating bansa. Kasama na rin dito ang balangkas ng populasyon batay sa gulang at edad, kung saan maaari nating maunawaan na sa Pilipinas ay mas marami ang bilang ng mga lalaki kumpara sa bilang ng mga babae. Higit pa sa mga unang nabanggit, ay may iba pang mga salik sa pagtataya ng populasyon ng bansa, kagaya ng wika, edukasyon, pangkat etniko at relihiyon na nakatutulong sa atin upang mas maunawaan ang kalagayang kultural ng Pilipinas. Upang malahad ang ating paksa hinggil sa populasyon at demografiya ng Pilipinas, ay kinakailangan nating tandaan ng mga sumusunod.
Ang populasyon ay ang kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar o bansa. Malaki ang bilang ng populasyon ng Pilipinas at sa paglipas ng panahon ay patuloy pa rin itong nadaragdagan. Kapag ang populasyon ng isang lugar o bansa ay lumalaki, lumalaki rin ang pangangailangan para sa oportunidad sa hanap buhay at edukasyon, kung kaya't maraming mga mamamayan ang lumilipat sa mga lungsod o mga urbanisadong lugar sa bansa na maaaring makaapekto sa paggamit natin ng mga produkto at mga likas na yaman sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa paraan naman ng pag-alam o pagkatuto sa populasyon at demografiya ng Pilipinas, ay ganap na lumalalim ang ating pag-unawa sa bansang ating kinabibilangan na direktang sumasalamin sa ating pag-ibig para sa bayan. Dito nagtatapos ang ating paksa para sa araw na ito. Maraming salamat at huwag kalimutang ipagpatuloy ang ating pagkatuto.